mabilisan ang pagpapaarangkada ng bisikleta sa mga bundok. May mas extreme at exciting pa ba riyan? Yan ang Enduro Pilipinas. Ang Enduro Pilipinas ay ang kompetisyon sa bisikleta na may pinaghalong pag-akyat at pagpapadaos-dos sa mga matatarik na bundok sa Bukod, Benguet. Ang enduro naman, it's in between the cross-country and downhill racing. Ang nangyayari dito, we have special stages and liaison stages. Delikado ang sport na ito, kaya naman bago sumabak, sinisiguro ng Enduro Network ang kaligtasan ng bawat rider. We do check the bikes. We give them a minimum set of requirements, especially for the bike. So also for the rider, we're requiring them to have at least a helmet just like this. It's a full-face helmet or a trail helmet. Pwedeng regular helmet lang. And then we require them to have knee pads. 3, 2, 1! 6 na stages ang nakatakdang matapos ng bikers. Bawat isa may iba't ibang trail na susubok sa kakayahan ng mga kalahok. Total of 32 kilometers. So that's a combination of climbing and yung special stage na downhill stages. Yung liaison stage, may bearing din yon. So we give them an allotted time to reach the top of the mountain. Either magpedal sila or mag-push. Umpisa pa lang, kanya-kanyang strategy ang mga bikers. Pagdating sa itaas, dali-dali na nag-unahan ang mga bikers pababa. Liban sa pagiging matarik ng unang special stage, may mga di inaasahang mga balakid sa daan. Tulad na lang mga tubong ito na nakaharang. Saan? Wow, yung pipeline! Grabe yung mga tubo. may nadamay na balian doon. May na-twisted ankle ata. Na-twist yung knees ko dahil dun sa tubo. But okay lang. Medyo masakit lang ng konti. Mas lalo pang nasubok ng mga kalahok sa stage 2. Sa pag-ahon pa lang halos suko na ang iba. Tricycle dyan, di ba? Sakay na ako. Nagkasubukan na pagdating sa stage 3. Kung sa simula halos sabay-sabay lang ang mga riders, dito nagkakaiwanan na. Dagdag pang pasakit ang biglang pag-ulan. Sobra yung putik, tsaka yan. Basta, agad na. Sa ikatlo at ikaapat na stage, hindi lang bundok ang kinailangan tawirin ng mga kalahok. Pati na makikitid na hanging bridges. Bawat isa may iba't ibang estilo para makalampas. It was fun. The best enduro by far. Pero sa ikaapat na bahagi ng Enduro Pilipinas, biglang napagdesisyonan ng organizers na ikansela ang huling dalawang stages ng kompetisyon. Una sa lahat yung madilim na sa gitna safety first. Kaya nag-decide yung mga marshals namin doon sa gitna na just to cut. It's really fun, but really wild. There's very little margin for error. Sa huli, tinanghal na panalo ang may pinakamaiksing suma ng oras sa 4 na stages. Masaya-masaya ako dahil talagang dinala ako ng bike. Tinutukan ko lang yung first. Yung parang yung expectation ko lang is to finish yung official enduro. Ito lang ang ikalawang leg na Enduro Pilipinas. Nakatakdang maganap ang third leg sa Legazpi Albay sa susunod na buwan. The goal of the event is for it to be recognized as a legitimate sport, and we wanted to introduce it also to the masses na this is a kind of sport that everybody could get into. Gaano man katindi ang kompetisyon, isang mantra raw ang daladala ng bawat kalahok sa sumasabak dito. I am my brother's keeper. Nasa oras ng aksidente, handang magparaya para tulungan ang kapwa biker. Walang bangayan, isang kultura sa natatangi sa Enduro Pilipinas. Nakakabilib talaga itong mga atleta ng bukod tanging nangingibabaw sa kanilang larangan. Isa na riyan ang ultra runner na si Dayan Banderes.